PNP-CIDG, inirekomendang sampahan ng kaso si Suspended Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay sa naganap na putukan sa Senado noong Mayo 13. Ang kabuang detalye ihahatid sa atin ni Allen Ibanez mula sa Camp Crame. Inirekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng reklamo kay Suspended Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplasca kasama na ang dalawa pang miyembro ng OSAA sa naganap na Senate shooting nitong Mayo 13. Sa inilabas na resulta ng investigasyon, lumalabas na OSAA ang dahilan kaya nagsimula ang palitan ng putok sa loob ng Senado. Sinabi ni PNP CIDG Director Major General Robert Morico II na wala dapat ipagtanggol dahil wala namang pag-atake sa loob ng Senado. Anya, paglabag sa RA 11917 o Private Security Services Industry Act ang nakikitang paglabag ng CIDG sa OSAA dahil sa hindi makatuwirang paggamit at pagpapaputok ng baril. Very clear naman po sa investigation natin. There was no attack sa Senate. Wala pong intent. In fact, if there is really a perceived na attack na ongoing, we can ask the same OSAA, bakit nila inabandon yung lugar after na magkaroon ng shooting? Bukod dito, may full access din ng OSAA sa mga CCTV cameras kaya makikita na wala namang layunin na makipagputukan ng NBI. Tinawag din ni Morico na panic firing ang ginawa ng OSAA habang defensive naman na mailalarawan ang ginawa ng National Bureau of Investigation agent na inakusahan ng Senadong umaatake sa lugar. Bukod sa OSAA, inisyuan din ang sabina ng CIDG ang Building Maintenance Manager ng GSIS at Senate Building Maintenance and General Services Engineer dahil hindi nito na-coordinate sa OSAA ang ginagawang securing sa loob ng GSIS kahit ito ay may abiso mula sa kanilang maintenance services. Works was already communicated with the maintenance. We have already subpoenaed si Engineer Daniel Esteban. Unfortunately, yung mga taga-Senate hindi kasi pumupunta pa po. But we will be asking why, bakit hindi nasabi kay OSAA? Napatid na nagdulot ng pangamba sa mga media na nagko-cover at mga empleyado ng Senado ang narinig na drilling sa pintuan ng GSIS kung saan nauna ng nilinaw na nagkaroon ng maintenance at pagsisecure sa lugar dahil sa mga importanteng dokumento at mga painting sa GSIS na nagkakalaga ng bilyong piso. Giit ni Morico, may iwasan sana ang insidente kung na-coordinate ng maayos ng Senate Building Maintenance and General Services Engineer ang nasabing gagawin ng GSIS. Anya, nakakapanghinayang na nauwi sa gulo ang nangyari sa Senado dahil nagkaroon ng Security Coordination Meeting nitong Mayo 12 ng alas 10 ng umaga ang OSAA, GSIS Security Officer at Senate Detailed Personnel mula PNP, BFP at AFP. Sinabi naman ni Morico na nagpapatuloy ang investigasyon nila sa nangyaring insidente upang matukoy kung sino ang nagbigay ng maling impormasyon kay Aplasca hinggil sa banta na pag-atake sa Senado. Nananawagan naman ang pulisya sa iba pang OSAA personnel na humarap at makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon kung wala silang itinatagong impormasyon. Mula sa Camp Crame, ako si Allen Ibanez, nag-uulat. Maraming salamat sa iyo, Allen Ibanez.